Bakit si Lacson ang sinisisi ko sa lahat ng ito at ang Blue Ribbon Committee? Bakit po si Lacson at ang Blue Ribbon Committee? Una, alam na natin lahat, alam na natin lahat na yung gobyerno sa buwatan, napakalawak ng korupsyon. Di ba? Malawak ang korupsyon sa gobyerno. All of government approach, sama-sama silang mga nagnanakaw. Expect mo ba na gobyerno yung lulutas? Nung executive branch. Lahat yan sa executive. DPWH, executive. Di ba? DBM, executive. Lahat ng mga lahat ng gumastos ng pera natin, executive po yan. Okay, yung mga engineer na yan, under po yan ng DPWH executive. Tapos, nakikipagsabuatan yung mga congressman, nakikipagsabuatan yung mga senador, 'di ba? Para makakuha ng budget, para makapagnakaw. Blue Ribbon, ano muna tayo sa flood control lang muna tayo. Okay. Ine-expect mo ba na yung taga-executive ang lulutas niyan? Hindi, di ba? Kaya nga tayo may check and balance Nakikita natin ang mga ugat niyan, nasa executive lahat yung sila yung may hawak ng pera na, DBM hawak nila, lahat hawak nila. Tagagawa lang naman ng batas tong mga senador at congressman Pero may papel po ang senador at congressman para i-check po nila. Hindi mo asa na yung magnanakaw ang mag-iimbestiga sa kanilang sarili. Mukha lang nilang iimbestigahan ng kanilang sarili, pero hindi pa rin po nila iimbestigahan. Ano po halimbawa niya na mukhang nag-iimbestiga sila? ICI. Itatag natin ang ICI para mapanagot natin ang mga magnanakaw. Tinatag ang ICI. Ano ang resulta? Mas marami pa yung nag-resign kaysa napakulong. Tama? Tama. Okay. Ano ang purpose nila? Kung ikaw ang nasa gobyerno, alam mo malawak ang nakawan. Ang purpose mo, paano tatahimik? Paano tatahimik to? Mapatahimik ko sana to. Dati, ang nangyayari, mayroong issue, hindi nalulutas, no? Lahat ng issue ng gobyerno na to, walang kalutasan May issue tayo dati, mataas ang presyo ng mga bilihin. Mataas ang presyo ng sibuyas. Sibuyas nagsimula niyan Nalantad sila, hindi nila kayang lutasin yung sibuyas. Nasundan na mataas na presyo ng bigas. Nakalimutan na yung sibuyas. Nasundan na mataas na presyo ng sili o kung ano-ano pa. Nakalimutan na yung sabi, etc. Nakukuha nyo, natatabunan. Tapos, may issue ng mga nawawalan sa bungero. May mga sinisisid pang bulalo doon sa Taal. Di ba? Naninisid pa sila ng bulalo. Laking usapin nun. Nawawalang, natagpuan, naninisid na buto. Tapos, scatter. Natabunan na yun. Wala na nag-uusap ngayon. Wala na nag-uusap ngayon sa mga buto na sinisisid. Tapos, scatter. Malawakan. May mga gigil na gigil pa. Pinapatay natin. Mga speech pa na ganun. Yung talagang madamdamin pa yung mga speech Di ba? Kamakailan lang yun. Ang damdamin pa na bakit natin hinahayaan yung mga mahirap natin. Wala nang makain. May nagpakamatay pa raw. Daan tutulain. Kala mo talagang, ang bigat nito. Talagang, ganun no? Pogo. Di ba? Buti pa yung Pogo, ibang bansa. Ito, talagang mamamayan natin. Biglang nag-flood control. Natabunan na naman yun. Nalutas ba yun? Walang kalutasan dito, natatabunan lang. Kaya gusto nila maging tahimik. Tahimik na naman sa scatter. Tahimik na sa bulalo. Tahimik na sa lahat. Ganyan lang ang mga sa Pilipinas sa panahon ni BBM. Walang walang nalulutas na problema. Natatabunan lang ng mas malaking problema
Tapos maghihintay na naman uli ng issue. Kaya yung lahat ng media, napunan nyo ba? Merong walang katuturan silang pinag-usapan ng napakatagal. Napakatagal pinag-usapan. Naalala nyo yun? Lahat pinapatulan nila ngayon para mawala lang tayo sa flood control problem. Alam nyo kung ano po yun? Naalala nyo yung nawawalang bride. Putya, lahat ng media. Suri, ang tindi ng pagsusuri. Suriin natin. Ano nangyari? Pangkaraniwang no? Putya, hinahanap pa, nakasan na yung nawawalang bride. Nawawalang bride. Nawawala ba bride? Akala mo, laking usapin, no? Nawawalang bride. Kala nyo naman, maluloko nyo kami. Buong media lahat, nawawalang bride tayo. Dito tayo, tutok tayo. Nawawalang bride. Nawawalang bride? Anong malaking usapin dun? Tapos nakita, ay wala na. Tapos na, nakita na eh. Nililigaw nyo mga tao eh. Nawala si Boying 5 araw. May nagsabi na ospital. Ospital. Nakaradebid na. Nagpakita na si Boying. Imbestigahan ko yung mga nagpakalat ako yung nawala. Talaga naman nawala ka. Nung nagpakita ka na, tapos na yung usapin. Nagpakita ka na eh. Di ba ganun lang yun? Hindi, imbestigahan. Siyempre, ibabalita naman yun. Bakit imbestigahan? Naku, kalat na naman yan. Yung sinabi niya. Hindi nyo kami mapapaikot. Ang issue, halos lahat ng gobyerno nagnakaw dyan sa flood control. Alam na natin yung purpose nila eh. Tumahimik sa flood control. Bakit ko sinisisi si Lacson? Kasi dapat ang Senado, hindi siya tumigil. Hindi ka naman under ng presidente. Natural, lahat ng kanyang mga tauhan, Vince, dahil sa sobrang daldal mo, hindi mapigilan yung bunganga mo. Mahilig ka sa mga camera. Pa-interview ka ng pa-interview. Tsak, may masasabi ka rito na hindi maganda. Pumunta ka muna sa ibang bansa. Magpahinga ka muna. Namahinga si Vince. Natigil ang kadadaldal. Tahimik na naman. Magpahinga kayo lahat. Yan yung utos sa kanila. Wala muna magsasalita. Pahinga lahat. Hayaan nyo na si Auntie Claire. Kasi ang sasabihin lang naman yan. Ang sasabihin lang naman ni Auntie Claire, anti-Duterte, okay yan. Yan lang, si Auntie Claire lang magsasalita. Lahat kayo, tumahimik. Hindi yan yung trabaho nila eh. Alam na nila yan, patahimikin yung mga issue. Pero ang tanong ko, under ba yung Senado ng executive? Alam na natin yan eh. Kaya pinatatahimik, gusto nilang tumahimik ang lahat. Para sa ganun, baka makalimutan na to. Tanong, bakit yung Blue Ribbon Committee tumahimik din? Parte ba kayo ng pagpapatahimik sa tao? Kanina bago ko ang daming naghahanap kay Bato, di ba? Yan yun eh. Alam mo yung mga binababa sa kanila, no? Palaganapin na masamang tao si BP Sara, palaganapin na duwag si Bato. Yan yung pinalalaganap ngayon, hindi ba? Lahat binabalik nila kay BP Sara, mga kung ano-ano lang. Meron ding insertion si BP Sara. May insertion? Dito lang may insertion sa gobyernong to. May request ba si BP Sara? Opo, lahat po ng mayor. Nung mayor pa si BP Sara, may request daw. Gusto nilang utuin tayo. May request din pala yan. Magnanakaw pala yan. Magnanakaw na ngayon ang may request. Lahat ng mayor, lahat ng governor may request. Alam nyo ba yun? Anong klase kang mayor kung wala ka i-request para sa constituents mo? Yan yung pinalalaganap nila ngayon.
La, mayor daw. Naku, meron ding insertion. Insertion? Utot nyo. Walang insertion nung panahon ni Tatay Digong. May nagre-request bang mayor, governor? Lahat po nagre-request. Ano kakaiba doon? Ang kakaiba doon, kung yung ni-request nila, binulsa nila. Binulsa ba ni Bibi Sara? Hindi. Hindi nila sabihin. Dapat may kaso na sila. Dapat hindi na confidential fund ang pinag-uusapan. Di ba? O, si Bato, hinahanap nyo. Si Lacson, nariyan nga. Hindi naman nagtatrabaho. Blue Ribbon Committee dapat patuloy nag-iimbestiga dahil ang daming dapat imbestigahan. So, kaya kung si Lacson tuloy-tuloy na nag-iimbestiga, yung tao po, tuloy-tuloy po na naghanap ng hustisya. Kasi nakikita nila Manonood tayo ng live. Hay, grabe pala yan. Magnanakaw pala yung mga yan. Yun po yun Senator Lacson. Hindi nyo po, sa bagay, dalawa lang yan It's either hindi nyo alam yung papel ng Blue Ribbon sa paghanap ng katugunan, sa paghanap ng katarungan para sa mga ninakaw sa taong bayan, or parte kayo. Mahilig kang ganyan, di ba? Mahilig si Lacson ng ganyan Ibabalik ko lang sa inyo yung sinasabi nyo. Senator Lacson. Bakit ayaw nyo pong mag-imbestiga? Wala na pong nag-imbestiga. Ang ICI, wala na. Basically, pinakita sa atin ng ICI. Sige, kumisit talaga yung ICI. Nagpunta riyan si Martin Romualdez. Nagpunta riyan si Sandro Marcos. Ano ang nahita natin sa pagpunta ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez sa ICI? Ano po? Ano po nangyari sa ICI? Ano ang kanilang mga, ano yung na pag-usapan ninyo? Wala lang? Para lang masabi na nagpunta sila doon? Walang epekto? Hindi nyo man lang sabihin na, ayon sa panayam namin kay Martin, natuklasan namin na wala siyang kasalanan? Ayon sa kausap namin si Sandro, natuklasan namin wala siyang kasalanan? Sabihin nyo man lang na walang kasalanan. Ang dami-dami pong issue. Unprogram appropriation. Sinagot po ng DBM. Badong, wala yan sa pamagat mo. Bakit ka magdi-discuss na wala sa pamagat mo? Ha? Budol ka, Badong Kung ayaw nyo po nang wala sa pamagat, alam nyo po ba, limited po yung pamagat. Kung ayaw nyo po nang dinidiscuss ko labas sa pamagat, hintayin nyo lang po, ay wala to sa pamagat, lipat na ako. Ay, Badong, wala yan sa pamagat. Unprogram appropriation. Alam niyo po ba kung bakit masama yan? Sabi ng DBM. Ano sabi ng DBM? Hindi naman po illegal yung unprogram appropriation ayon po sa Supreme Court. Opo, hindi po illegal. Pero hindi po porket hindi illegal, ay dapat nyong ginagawa. Hiramin ko lang. Yung sinasabi ng napaka-husay na utak ni Erwin Tulfo. Ano yung sinabi ni Erwin Tulfo? Yung sweldo, naka-budget na yan. Pan-tuition. Hindi naman gantong-ganto, hindi ko na maalala Parang yung ganto yung sinabi ni Erwin Tulfo. Yung sweldo mo, naka-budget yan. Di ba? Ito, para sa pagkain natin. Ito, panghulog ng bahay. Ito, wag na natin. Baka sabihin na naman ni Tulfo, hindi ko naman sinabi yan. Masyado maano mga tao ngayon. Ito na lang. Halimbawa, ganito. May sweldo ka. Di ba? Halimbawa, ang sweldo mo, 50 mil. Kada buwan. Mataas na yun.
So eto, maglalaan ka, upa sa bahay, 10,000. Pambayad sa kuryente, ayun, napaglaanan mo lahat, pati pampaaral ng mga anak mo. Okay. Ngayon, may nakita kang promo, putya, mura to promo ng mga travel. Wala kang budget doon. Pero nakita mo may promo. Gagastos ka lang ng 50,000. Ilang araw ka na sa Hong Kong. Oh, okay to. Tara, utang tayo para dito sa promo. Di ba? O kaya magbenta sabi na mismo, Dad, wala na tayong pera para dyan. Ibenta natin yung rep. Ibenta natin yung aircon. Ibenta natin yung kotse. Gagawin nyo po ba yun? Yan po actually yung ang tanong po, illegal po ba yung gagawin nyo kung magbebenta kayo ng kotse para makapag-travel kayo? Hindi. Kailangan nyo ng kotse. Pang araw-araw. Ganun ba? Diba? Sa bura-bura. Ganyan po yung ginawa nila sa PhilHealth. Naka-unprogram po, yung PhilHealth po, nilagay nila sa unprogram. Ang unprogram po, hindi mo kinakailangan. Hindi mo yan kinakailangan yung unprogram, kaya mo nga nilagay sa unprogram. Kumbaga sa budget, travel to Hong Kong yan. Pupunta ka lang ng Hong Kong kung sobra yung pera mo. Ganyan po ang meaning ng unprogram appropriation. Illegal ba yun? Kung sumobra pera mo, di pwede ka magpunta ng Hong Kong, di ba? At least nakalagay yan dyan. Yun nga ang sinasabi ni Erwin. Matutokso ka na gumawa ng paraan kasi nakalagay na yan dyan Lalo na kung ang intensyon, magkapera dyan. Halimbawa yung PhilHealth. Wala tayong pera dun sa unprogram. Gumawa ng paraan si Recto. Meron kayong mga hindi ginagalaw na pera. Idedeklara natin yan na savings. Lahat ng savings nyo, kukunin namin. Saan dinala? Unprogram. Bakit ngayon may unprogram pa rin? Ang daming pronouncement ng mga yan. Yan yun Yan yung Lacson Di ba? Nakukuha mo ba Lacson? Yan yung trabaho mo. Kasi ang trabaho nila, hanggat wala, tahimik na sila. Tuloy na natin. Wala nang aangal nitong unprogram kasi wala na Hindi naman na nag-iimbestiga. Wala na nag-iimbestiga. Wala na nagpo-point out na mali ang unprogram. Legal ba yan? Legal. Pero tama ba yan? Hindi lahat ng legal ay tamang gawin. Nakuha po ninyo? May kasabihan tayo, maliit ang kumot, magnakaw ng ibang kumot. Yun ba gagawin nyo? Ayun ang ginagawa nila Dapat maliit ang kumot, magtiis, mamuloktot. To sa atin, maliit ang kumot, bumili ng malaking kumot. Saan natin kukunin yung pambili? Di ibenta mo yung rep. Yan po ang ginawa nila. Nagbenta tayo ng mga ari-arian. Ngayon, ano sinasabi ni Erice? Nag-inventory na naman sila. Ano ang mga pag-aari ng gobyerno? Bakit nag-inventory? Kasi kulang yung budget natin. Kaya yung uutangin natin, pandagdag sa budget. May program. Yan yung manggagaling sa mga ibebenta. Magbebenta ka ng gamit para hindi ka mamaluktot. Bibili ka ng malaking kumot. Pero binenta mo yung rep mo. Mura lang yung kumot sa rep. Siyempre, yung iba pansisini namin. Yung iba pangkakain namin sa labas.
Ganun yung ginagawa nila eh, no? Konti lang kailangan, lakihan na natin para may subi tayo.